Magandang hapon po sa lahat ng nabiyayaan ng Panginoon. Once again, tayo po ay patuloy na binihiyaan ng Panginoon na makinig ng kanyang salita. Nais ko po kayong imbitahan buksan ng inyong mga Biblia sa Matthew chapter 6, verse number 31 hanggang verse number 34. Tayo po ay tatayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verse number 31 hanggang verse number 34. Basahin po natin ang sabay-sabay mula verse 31 hanggang verse number 34. Ready? Read. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we clothe? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Tayo po ay sandaling mananangin. Pagpala po namin Diyos Ama na nasa langit, banal at dakila, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa pagkabasa ng iyong salita. And we have your word, Lord. And we ask you, Lord, as we study your word, may you give us understanding, and the Holy Spirit will guide us sa mga pagkakataon dito. At ito po aming dinanangin, pasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na sa lahat po ng sumasama sa atin sa kani-kanilang mga bahay, tahanan, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Marami pong mga tao, no? Some people, nais nila na magkaroon ng kayamanan. So kung nabalitaan niyo yung news nung nakaraan, pati ba naman ginto, pineke. Ika nga nila, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. So ang gagawin ng modus na to, pag mag-meet up kayo, ang papakita sa yung sample, ginto talaga, pulbos na ginto. Ngayon, pero pag bibilan mo na yung actual na ginto, peke pala, peke. So makikita natin, gano'n na lang yung tao. Makakuha sila ng kayamanan, makakuha sila ng yaman dito sa mundo. Gusto natin na magkaroon ng bahay na napakaganda, na tila bagang titira tayo ng napakamahabang panahon. Di ba? Magandang bahay, magandang kotse, mga bagay na nakikita mong maganda, nais natin yan. Magkaroon ng pakiramdam na laging maganda, yan po ang ninanais. Mismo, minsan tayong mga Kristiyano. Yes, hindi po masamang yumaman, pero ang sabi ng salita ng Diyos, take charge, sabi. Palalahanan mo yung mga mayayaman. Ibig sabihin nun, yung may mga Kristiyano talaga mayayaman. Palalahanan mo sila na huwag silang magtiwala sa kanilang yaman. Sapagkat magiging idol nila yan. So I was blessed last Sunday sa mga preachings na napakinggan natin. Ng afternoon, pinitch ni Preacher Rafi. But we Christian, in our passage, makikita natin dito, binabanggit po yung the kingdom of God and His righteousness. Ano po bang nangyayari dito? So, sabi ng Panginoon, tinuturuan niya yung mga disipulo, Sermon on the Mount. Sabi niya, tingnan niyo yung mga ibon. Ba? Wala nagpapakain sa kanila, pero nakakakain sila. Tingnan niyo yung mga lilies, yung mga bulaklak. Hindi sila naghahabi, pero dinadamitan sila. Sabi ng Panginoon, mas importante ba kayo sa ibon? Mas importante ba kayo sa mga bulaklak? Mas importante tayo doon. Kasi ang Diyos na lumikha ng ibon at ng bulaklak ay Ama natin. We can cry, Abba. And because of that, because God is the most important thing, the kingdom of God, or God is the most important thing, we must seek Him first. Lagi natin naririnig.
nababasa, nakalagay pa sa jeep o sa damit. Without man, God is still God. But without God, wala. Wala po lahat. And in our passage, nakikita natin, the most important thing in life is to seek God. Amen. Sabi ng Biblia, hanapin mo ang Panginoon habang matatagpuan mo pa siya. Seek the Lord while He may be found. Sabi ng Ecclesiastes chapter 12, remember thy Creator in the days of thy youth. Naalala ko lagi yung aking, pag nababasa ko yung mga kapatid, naalala ko po ang aking classmate nung third year. Sabi niya, magiging relihiyoso ako kapag nakamtan ko na lahat ng bagay na inaasam-asam ko. Pag natupad ko na yung pangarap ko. Pag ako na yung pinakamagaling. Hindi po. Temporal things, lahat ng nakikita natin, is not the most important things in life. Amen. The most important thing in this life is God. Amen. And let us seek Him while He may be found. Makikita po natin sa ating binasa sa verse 31 and verse number 32, makikita niyo. For all these things do Gentiles seek, sapagkat lahat ng mga bagay ito yung mga hinahanap-hanap ng mga hintil. Ano po yun? Diba? Ano yung kakainin natin? Ano yung iinumin natin? Ano yung idadamit natin? Diba? Ano yung pangload ko? Ano yung pagsasakyan ko? Paano ang bukas namin? Ano, kandaleche-leche na yung mundo. Wala na akong pag-asa. But let us be reminded that the most important things in life are not temporal things. Yung mga bagay na pinandalian lamang na nakikita natin, mismong yung kagapuhan ko, nyo, di ba? At nating kagandahan nating lahat. Lahat yan pupupas. Lagi kong naalala yung illustration ni Pastor. Sige, pagandahan na lang tayo ng bungo. Babalik at babalik tayo sa bungo. Kahit ilang panggluta tayo ang inumin natin sa mundong ito, lahat, pare-parehas lang ang itsura natin kapag tayo namatay. O-order ka pa sa Shopee, di ba? Mag-ingat kayo sa mga pills na yan, yung mga side effect yan. Mga pampalaki ng ganito, pampalaki ng kilay, pampahaba ng buko, mga pills. So, yun yung talagang... Tsaka, mga nakikita natin sa mga Shopee, Lazada, kung ano pa mga application, mga temporal things, di ba? Minsan, maghapon na tayo nagsaswipe eh. Nakalimutan na natin magbasa ng Bible. The question is, paano ba nagiging idols natin yung mga temporal na bagay? Last Sunday, ang Panginoon nangusap sa akin ng Banal Espiritu ay Preacher Rapi is preaching yung let us turn down those idols that it is in the heart. The question is, paano ba ang isang bagay nagiging idolo natin? What do we mean by idols? Those things, yung mga bagay na nire-replace natin, pinapalit natin sa Panginoon. Yung affection mo na dapat sa Panginoon, doon na pupunta. Minsan, yung motor natin. Diba? Nagagawa na nating idol. Minsan, kung ano-ano, yung hiling mo ba ito, nagagawa na. So the question, paano nagiging idols yung mga temporal na bagay? Makikita natin, when we make them the measure of our worth. Yung mga bagay na temporal lang, nagiging idol yun, when we make them the measure of our worth. Ay, napakahalaga na ito sa akin. Pag wala to, wala na ako. Ay, napakahalaga ng mobile games na to. Ay, napakahalaga ng bagay nito sa akin. Ito yung, dito na lang yung nararamdaman ko na napakahalaga ng buhay ko. Napakadami mga kapatid. Kaya nga, kapag tayo nagkaroon ng anak, nagkaroon tayo ng mga dinidisipulo natin, o in parenting, sabi ng isang teacher, tinuturuan mo ang anak mo maging magaling na basketball player. Tinuruan mo yung anak mo maging magaling na table tennis player. Tinuruan mo yung anak mo maging magaling sa sport. Tinuruan mo yung anak mo maging magaling sa music.
pero hindi mo tinuruan ang paanak mo hanapin ng Panginoon. That's worst. When we make them the measure of our worth, we turn temporal things into idols. When we make them as the basis of our security. Ano ibig sabihin nito? Pag, di ba, pinag-aralan natin sa Obadiah, sabi, ay, mataas yung bahay namin, hindi kami maabot ng mga kaaway. Ay, marami kaming kayamanan. Ay, meron kaming ganito na napakarami naming wise men, sabi ng Panginoon. Yung inyong pagiging mapagmataas, and because of that, God said, God, sabi ni Lord, I will bring you down. And sometimes, ganun po tayo mga kapatid. Ay, magaling akong ganito, parang ganun. Diba? Ay, magaling ako sa ganito, parang ganun. We turn temporal things into idols when we make them the source of our satisfaction. Again, sabi ng Panginoon natin, for all these things do the Gentiles seek. Bakit? Akala ng tao, akala natin mga kapatid, yung mga temporal na bagay na nakikita natin, kayamanan o ano pa mga bagay, pag nakamtan natin yun, masasatisfy na ang ating buhay. Magiging kumpleto tayo. Pero, mga kapatid, ang puso ng tao ay parang isang puzzle na kahit nasa kanya lahat ng bagay, pero may kulang pa rin na isang pesa. And that is our Lord. Life is like a donut. Diba? Pag ang isang tao hindi niya kilala ang Panginoon, yung kanyang puso parang donut. There's a hole in the middle of his heart. We turn temporal things into idols kapag yun na yung measure ng worth natin based on our security, source of our satisfaction, and the essence of our identity. What do we mean by that? Yun na yung doon ka na nakikilala, doon ka kilala. Parang mahal na mahal mo yung bagay na yun, mas nakita ka pa na bilang ganon kaysa bilang isang Kristiyano. Kaya pag nireview tayo ng mga kaibigan natin na hindi mananampalataya, ang una nilang masasabi sa atin, ay Kristiyano yan. Hindi yung, ay, ganito natapos yan. Ay, magaling ito sa ganito. Ay, napakalupit ng ganito sa ganitong bagay. Pag nireview tayo ng mga kaibigan natin, ay, hindi nag-iinom yan. Amen. Ay, kahit considering ano yan. Diba? Lalo pag nagtatrabaho ka sa mga corporate world, yung mga team building, so sa mga nagtatrabaho, naiintindihan nyo yan. Ay, huwag mong yayain yan. Kristiyano yan. Bawal yan sa kanya. Pupunta sa, hindi ka mayaya ng mga kaibigan mo pumunta sa red, blue, green side o na umiilaw, tapos meron, let's do the party. Ay, hindi yan sumasama sa ganyan kasi Kristiyano yan. We turn temporal things into idols when we make it the ultimate goal in our lives. If these temporal things, mga bagay na panandalian lang, is the ultimate goal in our life, we miss the point in living. Makikita natin yan sa mga palabas, nakikita natin sa kaibigan natin, at minsan nakikita din natin sa sarili natin. We make it ultimate goal in our lives. Kaya nga, to joke lang to, sabi, Brother Jomar, mag-business, ay joke lang to, baka may misinterpret nyo ako. Joke lang naman to. Oh, Brother Jomar, mag-business ka, magbenta tayo ng ganito. Ay, ayoko mag-business kasi baka yumaman ako. Pag yumaman ako, makalimutan ko si Lord. O, joke lang yung tumawa kayo kasi baka sabihin nyo naman naging ako sa pagyaman. Joke yun. Pero, on the other side, sabi nga, babalik tayo dun sa Psalms. Sabi ng Psalms writer, Lord, huwag naman masyadong mayaman, baka makalimutan kita. Huwag naman masyadong mahirap, baka magutom mayaman. So, let us seek God. Let us not seek those temporal things because that is not the most important thing in our life. At nakikita po natin yan sa buhay natin mga Kristiyano. For we walk by faith, not by sight.
pag namuhay tayo sa pag nakalimutan natin yung pagiging Kristiyano, pag nakalimutan natin yung mga prinsipyo na sinasabi ng Panginoon that lay up your treasures in heaven, seek those things which are above, set your affection on things above, diba? You are in Christ, we are hid in Christ. Hindi mayaman na tayo dahil nung naging Kristiyano tayo. We have all spiritual blessings. Pag nakalimutan natin yung mga ganong prinsipyo, mga kapatid, and we hindi tayo lumakad sa pananampalataya, lumakad po tayo sa ating mata lang. Wala na tayong goal na makapagsulpi ako mamatay, makapagdala ko ng 100 tao sa Panginoon. Gusto kong tumulong sa mga missionary. Pag yumaman ako, tutulong ako sa mga missionaries, papagawa ko ng simbahan, tutulong ko sa mga marami kang tutulungan para maraming maabot ng ebanghelyo ng Panginoon. If we miss that, pag nakalimutan natin yung prinsipyo na tinuturo ng Panginoon, that all of these things is temporal, lalakad po tayo sa ating mata, hindi sa pananampalataya. Pangalawang bagay po, sa verse number 33, but seek ye first the kingdom of God. Yung mga temporal na bagay, huwag mo unahin yan. Huwag mo unahin yan. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, kabisado po natin to, shall be added unto you. The most important thing in this life is to seek after is God's kingdom. To seek, it means to seek God. Hanapin po natin ang Panginoon. Huwag yung prinsipyo na bata pa naman ako, meron pa naman akong, kung ikaw 25 years old ka na, meron pa naman akong mabubuhay siguro ako hanggang 60 years old. Siguro pag 40 na ako, tsaka na ako magsiseryoso mag-Bible reading, pag nakapagpatapos ko na yun. Diba, lagi-lagi na nangyayari sa pulpit. Lord, pag nakatapos na ako mag-college, hindi ko ito kasi. Ay Lord, pag nakatapos na ako pag nakahanap na ako ng trabaho, magiging all out 100% ako sa'yo. Ay Lord, pag nakatapos ko na yung mga anak ko, tapos nung namatay ka na, wala nang time. It's too late. Why we must seek God? Why we must seek Him in our life? Because it is God who truly matters. Again, without God, wala po tayong lahat. Isipin mo, kung wala ang Panginoon, kung wala ang Diyos, ba? Can your mind fathom it? Can you comprehend it? Kung ano ang itsura ng kalawakan ng mundo kung wala ang Diyos? Nothing. But because there is God who created us. At hindi lang yun mga kapatid, who saved us by giving His Son, our Lord Jesus Christ, and washed us by His blood. Tayo po ngayon ay mga tinatawag ng mga redeemed, mga iniligtas ng Panginoon. Seek God. Because kung hindi natin hanapin ang Panginoon sa buhay na, tayong mga ligtas na, kung ligtas ka na, hanapin po natin ang Panginoon sa buhay natin. Kung hindi natin hanapin ang Panginoon, ang hahanapin natin ay mga temporal na bagay. Pagising mo sa umaga, once nakakalimutan mong mag-thank you sa Panginoon, it means na inuuna mo na yung mga temporal na bagay. Don't ever forget to pray. Magbasa ng Biblia, mag-memory verse, gawin yung mga basic things in life. Don't miss your giving. Everything. Huwag po natin mag-miss. Sapagkat ang backsliding, ang hindi paghahanap sa Panginoon, ay nagsisimula sa pakunti-kunti. Kunti-kunting hindi pagbabasa ng Bible. Dati araw-araw, tapos naging 5 beses na lang sa isang linggo, naging 4, naging 3, hanggang sa nakalimutan mo na, hanggang yung Bible mo, ang tumira na yung ipis tsaka yung alikabok. Tapos nung may nag-preach dito, hindi mo na nabubuhat ang Bible mo, iniiwan mo pa. Na-bless ka sa preaching, umuwi ka sa bahay mo, nahanap mo yung Bible mo, kinain na pala ng alikabok. So, again, let us seek God in our life. Di na po ka magtatagal. Paalala ko sa ating itong mga kapatid ko sa Panginoon. Hanapin, maging sentro po ng ating affection ang Diyos. Amen. Maging sentro siya ng lahat.
Di ba nga yung, if I'm not mistaken, yung ibang mga grupo, di ba? Nung Old Testament, kung nasaan yung temple, pag nagagawa sila ng bahay, yung kanilang pinto, naka-face doon sa temple. Kasi gusto nila maging sentro ng buhay nila ang Panginoon. So, sa ating mga mananampalataya, nawa maging sentro ng ang Panginoon sa buhay natin. Hanapin natin siya palagi. So, tayo ligtas na. Natagpuan tayo ng Panginoon. Hindi tayo ang unang humanap sa Panginoon. Siya ang unang humanap sa atin. God provide the Lamb. God provide the Savior. Natagpuan natin ang Panginoon. Naligtas tayo. Hindi yung, save na ako, okay, natagpuan ko na siya. Every day, we need to seek God. Kapag may problema, hanapin ang Panginoon. Hanapin ang kanyang kalooban. Kapag sa kasayahan, hanapin ang Panginoon. Kapag sobra-sobra ang pera, sobra-sobra ang blessing, hanapin ang Panginoon. At baka sabihin sa'yo ni Lord, i-share mo sa katabi mo. Amen? So, hindi, ibig sabihin, minsan kasi, pag yung preaching ni Pastor nung nakaraan, kapag yung blessing sobra na, nawawala na tayo sa control. Diba? Pag ang araw mo ay 5,000 a day na, sahod mo 5,000. Parang kanina, sabi ko kay Tete, bilisan mo, 200 oras ko. Mimili ng gift wrapper pang regalo kay Kirby. Joke lang naman yun. Kasi, so, tayo po ba ay pinagpala? Hanapin po natin ang Panginoon sa buhay po natin mga kapatid. Every day, ano po mga pagkakataon? Nanalangin po tayo. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po na meron po kami yung salita, mga words of life na nagmula sa bibig ng aming Panginoong Kristo, yung anak. Salamat po sapagkat meron mga prinsipyo na iniwan nyo, makakatulungan sa inyong salita na hindi po dapat nakatuon. Hanapin una namin yung mga bagay na lilipas lang, mga temporal things. Kundi hanapin po namin kayo, unahin po namin kayo sa aming buhay. Unahin po namin kayo sa anumang pagkakataon, kung kami po man ay may problema, kung kami po ay nasa gitna ng kapighatian, o maging sa gitna ng blessing. Nawa, lagi po namin kayong hanapin, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Ama, na gawin niyo po kaming mga anak niyo na nangungulila sa inyo, mga anak niyo na sabik sa inyong salita, mga anak niyo na laging gutom na gutom sa mga bagay na katotohanan na patungkol sa inyo. At sabay-sabay po kaming lumago at matagpuan niyo po kami hanggang sa pangalawang pagbabalik ng inyong anak. And Lord, make us ready na maging prepare kami sa lahat ng pagkakataon at matagpuan niyo po ang mga anak niyo na mga tapat na naglilingkod sa inyo. At ito lamang po ang aming pinapanalangin, salamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Muli po, tayo po ay tumayo at magpe-pray po tayo sa ating offering. Then after that, let's sing. Let's pray for our offering. Lord, our God Father, once again, maraming salamat po sa pagkapanood ninyo sa amin as part of our worship, Lord, sa amin pong tithes and offering. Salamat sa inyo, ito po inyong pagpalain at patuloy niyo pong i-bless ang mga kapatiran sa lahat ng kanilang mga pangangailangan naman ay provide niyo po. At ingatan niyo din po kami sa amin pagsamantalang pag-iwalay. Ito po kami din lang yung salamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.